Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, nagsama-sama ang mga pinakamalalaking bituin sa bansa, maging ang mga film industry workers para sa naging konsyerto sa palasyo na ginanap nitong linggo, Disyembre 15, na inisyatibo ng Office of the President at sa pakikipagtulungan ng Radio Television Malacanang. Ang konsyerto sa palasyo kahapon sa ikalimang edisyon nito ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos upang magbigay pagkilala sa mga artista at film industry workers na nagbigay ng hindi matatawarang kontribusyon sa pelikulang Pilipino upang pasiglahin ang sining, kultura at ang ekonomiya ng bansa. May temang para sa pelikulang Pilipino. Ang pagtitipong yon ay binubuo ng mga world-class performers kabilang sina Dane Mercado, isang medalista sa World Championship of Performing Arts or WCOPA, Molly Langley, isang theater artist at contender ng television singing contest na The Clash. At kasama din si John Hoven at Gian Magdangal, isang television at theater actors at Sindao Philippines Performing Arts Guild. At syempre, kasama sa okasyon ang divine diva na si Shaja Padilla. At kasama din sa mga nakibahagi sa naturang programa ay sina Christopher De Leon, Sharon Cuneta, Tirso Cruz III, Lorna Tolentino, Vice Ganda, Gladys Reyes, Lani Mercado Revilla, Christine Reyes, at Senator Robin Padilla. Kasi yung mga artistang yon ay kabilang sa mga kasama sa mga magtatanghal o bahagi ng Metro Manila Film Festival. At syempre, ito na, pakinggan natin ang mga magkasunurang tinindag ilang mga artistang dumalo sa konsyerto sa palasyo. Para sa akin, excited ako dahil bihira yung mga ganitong okasyon na nagsasama-sama ang lahat ng mga artists, directors at mga magagaling na mga artist sa industriya namin. Kaya maaga ako nandito at nakikita ko yung mga dati kong nakatrabaho at mga bago kong nakatrabaho. So, I think everybody's excited and looking forward to this. Maganap yung kagandahan ng ating Pilipinas. Same thing, man. I'm all for it. It feels really good that they support our artists, fellow artists, and Philippine cinema. So, dapat every year may ganun talaga. Sobrang ang saya ng puso ko nang malaman ko pong may imbitasyon mula sa palasyo. Dahil ibig lang sabihin nito, malaking suporta po ito para sa pelikulang Pilipino, lalo na sa MMFF Movies. At mapalad po ako na maging bahagi ng And the Breadwinner Is, sa pangunguna po ng aming bidang si Vice Ganda. Kaya salamat po sa ating Pangulo. Sana po tuloy-tuloy na po ito at marami pa pong suporta talaga mula sa ating gobyerno. Ang government, ang ating film and television industry. It's kasi nung kay First Lady Imelda Marcos, talagang nagpo-produce pa sila ng pelikula para sa industriya natin. And pag titingnan natin sa ibang bansa, talagang nakatutok ang gobyerno sa movies and television industry. Para sa akin, Ang konsyerto sa palasyo ay ipinagdiriwang ang creative achievements ng ating mga Filipino singers, dancers at performers. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa uli natin, chika, for today, at cambio muna tayo dyan. At sa gitna kasi ng kinakaharap na suliranin ng mag-asawang sina Chito Miranda at Neri Naig Miranda, ay muling pinatunayan ni Chito ang pagmamahal nito sa kanyang asawa. Sa Instagram account ng parokya ni Edgar Vocalist, ibinahagi nito ang kanyang madamdaming anniversary message para kay Neri na nasasangkot ngayon sa isang investment scam case. Na taon na nagse-celebrate sila ng kanilang ikasampung anibersaryo bilang mag-asawa. Sabi ni Chito sa kanyang post, quote and unquote, "Happy 10th anniversary asawa ko. After 10 years of being married, masasabi ko talaga na mas mahal pa kita ngayon kaysa una tayong nagmahalan." At pag dadagdag pa niya, quote and unquote, "Sobrang nagpapasalamat ako kay God dahil blines niya ako with someone as wonderful and as loving and as sweet as you." Ang bahagi ng kanyang anniversary message kay Neri, anya pa si Neri raw ang isang buhay na patunay ng isang tao na sa kabila ng pinagdaraan ng pagsubok ay nananatiling mabait at makatao. Napakaswerte raw niya at ang kanyang mga anak sa pagkakaroon ng asawa at nanay na tulad ni Neri. Sabi niya, quote and unquote, "I will always be with you through thick and thin, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do us part." And happy anniversary, Miss Neri. I love you very, very much. Yan ang kanyang pangwakas na post. At matatanda nga inaresto at ikinulong ang aktres at negosyante dahil sa kasong 14 na case ng 14 counts ng violation of Securities Regulation Code at syndicated estafa. Ngunit matapos magpiyansa ng mahigit 1 milyon ay pinalaya si Neri dahil na rin sa teknikalidad ng kaso na isinampa sa Pasay City Regional Trial Court. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.